Kinsian niya si Alexa Marquez nang mamatay ang kanyang mga magulang. Kaya naman ang best friend ng mga ito na si Mr. Maranan ang nagpapaaral at nagpo-provide ng mga pangangailangan niya araw-araw. Simula pagkabata, hindi pa niya nakikita si Mr. Maranan. Basta ang alam lang niya, ito ay matandang bilyonaryo na mahilig tumulong sa mga mahihirap. Buong akala niya ay libreng mga tulong na binibigay ni Mr. Maranan. Pero hindi pala, dahil lahat ng yon ay may kabayaran. Nang sumapit ang kanyang 20th birthday, ay personal na nagpakilala sa kanya si Mr. Maranan. Isa itong gwapo, mistiso, dominante, at maskuladong bilyonaryo pero arogante. Sinisingil siya nito ng milyones, kabayaran daw sa pagpapaaral at pagpapakain nito sa kanya. Pero dahil wala siyang maibayad, kaya pinilit siya nitong pinakasalan at ginawa siya nitong katulong sa Hacienda Maranan na pag-aari nito. Gusto niyang tumakas sa hacienda, pero paano niya gagawin yun? Minu-minuto, oras-oras siyang binabantayan ni Joshua. Makawala pa kaya siya sa binata, gayong dala niya na ang pangalan nito? Magandang araw, Angels! Isa na namang series story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana'y magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nag-iinat na bumangon si Alexa sa kama. Excited siyang lumabas ng kwarto upang tingnan kung may regalo nang ipinadala si Mr. Maranan. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa harapan niya ang isang kahon na kasing laki ng balikbayan box. May red card na nakadikit sa ibabaw ng kahon. Kinuha niyang red card at tahimik niyang binasang nakasulat doon. Mi amore, happy 18th birthday. See you at 6 p.m. tonight? From Mr. Maranan. Napangiti siya nang mabasa niya ang sulat ni Mr. Maranan dahil finally, after 5 years, makikilala niya na ito. Si Mr. Maranan ang matalik na kaibigan ng namayapan niyang mga magulang at ito nagpaaral sa kanya at nagpo-provide ng mga pangangailangan niya sa araw-araw. Ano kayang itsura ni Mr. Maranan? Matandang panot kaya na malaki ang tiyan? O baka naman, matanda na maputi ang buhok? Curious na tanong niya sa kanyang sarili habang binubuksan niya ang kahon. Katulad ng mga nakarang birthday niya, damit, pabango, sapatos, at pera ang regalo sa kanya ni Mr. Maranan. Isinarado niya ang kahon at nilagay niya doon sa loob ng kwarto. Pakanta-kanta siyang pumunta sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator, kinuha niyang mga ingredients na gagamitin niya sa pagluluto ng almusal. Nagluto siya ng prinitong ham at bacon, nagtoast din siya ng tasty bread at nagtimpla siya ng gatas. Binuhay niya ang TV bago siya kumain ng breakfast. Birthday na ngayon, pero simpleng breakfast lang ang kinakain niya at wala siyang kasalo. Simula nang mamatay ang mga magulang niya 5 taon nang nakakaraan, ay hindi na siya naghahanda tuwing birthday niya. Meron naman siyang pera na pambili ng bonggang handa, pero nang hihinayin siyang gumastos dahil gusto niyang makaipon upang makapagpundar siya ng sarili niyang negosyo. Tinapos niyang pagkain ng almusal, hinugasan niya ang kanyang mga pinagkainan at nilinisan na rin niya ang buong kusina. Magja-general cleaning siya ngayon dahil nakakahiya naman sa kanyang bisita kung madadat na nitong madumi ang bahay niya at bakuran. Pagkatapos niyang linisan ang kusina, living room naman ang nilinisan niya. Nag-floor walk siya sa sahig, pinunasan niya ang mga maliliit na figurine na nakadisplay sa estante at pinalitan niya ang mga kurtina at cover ng sofa. Pagkatapos nilinisan ang living room, inilabas niya ang mga garbage bag na may lamang basura at isinalang niya sa washing machine ang maduduming damit. Habang umiikot ang washing, winalisan niya ang likod, gilid at harapan ng bahay. Binunot niya ang mga damong ligaw na nagsisimula ng tumubo. Tumatagaktak na ang pawis ni Alexa at nanlalagkit ng kanyang pakiramdam, pero hindi pa rin siya tapos sa gawaing bahay. Kinuha niya ang mga damit sa washing machine at isa-isa niya yung binalawan. Pagkatapos, isinampay niya ng maayos. Takip silim na nang siya matapos maglaba. Masakit ang likod at balakang nang pumasok siya sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa loob ng banyo. Kailangan niya ng maligo dahil baka dumating na si Mr. Maranan at maaabutan siya nitong madumi. Tao po! Tao po! Hindi pa siya tapos magbihis
Narinig niya nang may taong sumisigaw sa labas ng bahay. Isang simpleng bulaklakan na bestida ang sinuot niya at nagmamadali siyang lumabas ng bahay kahit tumutulo pa ang tubig sa basa niyang buhok. Napatigil siya sa paghakbang nang makita ang gwapo, makisig na binatang prendeng nakasandal sa mamahalin nitong sasakyan. Good evening, mister. Anong kailangan mo? Bakit nakatambay ka pa dito sa harapan ng bahay ko gabi na? Maggalang na tanong niya sa lalaki. Good evening, Alexa. Tulad ng sinabi ko sa sulat, bibisitahin kita ngayong gabi. Formal na sagot nito sa tanong niya. Bibisitahin mo ako? Si Mr. Maranan naman ang nagpadala sa akin ng sulat Oh my God. Don't tell me. Ikaw si Mr. Maranan? Namimilog ang mga matang tanong ng dalaga sa binatang seryosong nakatingin sa kanyang muka. Yes, Alexa. I am Joshua Maranan. Nagbibiro ka lang, di ba? Kasi ang pagkakalam ko, ang old friend ni Mama at Papa ay matanda na. Hindi niya napigil ang isatinig ang laman ng kanyang isipan. Alexa, saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Na matanda na ako? Tumatawa at umiiling-iling na tanong sa kanya ni Joshua. Kasi... It's okay, Alexa. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob ng bahay mo para makapag-usap na tayo ng maayos. Binuksan niya ang gate at parang haring naglakad si Joshua papasok sa loob ng bahay niya. Sitting pretty na naupo si Joshua sa medyo matigas na sofa. Naiilang na umupo si Alexa sa sofa na katapat nito. Hindi niya alam kung paano niya ito kakausapin dahil wala naman siyang ideya kung anong sadya nito sa kanya. Alexa, maganda tong loob ng bahay mo. Simple lang pero malinis at payapang paligid. Nakangiting saad ang binata sa munti niyang bahay. Mabuti naman po, Mr. Maranan, at nagustuhan po ninyo ang munti ko pong bahay. By the way po, bakit mo po ako binisita? May importanteng bagay ka po bang sasabihin sa akin? Yes, today, it's your 18th birthday. Nakasulat sa kasunduan namin ng iyong mga magulang na pag edad mo ng 18, ay sa Hacienda Maranan ka natitira. Ano? Naggulat ang dalaga sa sinabi niyo ni Joshua dahil wala naman siyang alam sa kasunduan na sinasabi nito. Mr. Maranan, ayoko pong tumira sa Hacienda dahil plano ko pong mag-apply ng trabaho sa syudad upang magamit ko pong aking pinag-aralan. Alexa, sa akin ka magtatrabaho bilang PM ko. Walang kaimu-emosyong saad nito. Kumunot ang makinis ng noo dahil hindi niya naiintindihan sinasabi nito. Ano pong ibig sabihin ng PM? Personal maid. Really? Natawa siya sa sinabi nito. Joshua, nagbibiro ka lang naman hindi ba? Kasi pinag-aral mo ako kaya imposibleng gawin mo lang akong katulong. Shucks, seryoso bang lalaking to? Gwapo sana, kaya lang para siyang may kakaiba sa isip. Imagine, ang ganda-ganda ko tapos graduate ako. Gagawin lang niya akong katulong. Naiinis na saad niya sa kanyang isip. I'm not joking, Alexa. Seryoso ako. At kung ayaw mong maging PM ko, palitan natin. PA na lang. Personal assistant. Nakakalokong saad nito. Ha? PA? Ganun pa rin yun eh. Katulong. Pinaganda mo lang ang tawag. Hindi niya napigil ang sumigaw dahil inis na inis siya dito. Alexa, can you please tone down your voice? Wala ka namang kaaway eh. Kalmadong saad ni Joshua. Paano akong hihinahon, Joshua? Ibigla kang sumulpot dito sa pamamahay ko. Gusto mo akong tumira sa asyenda mo para maging personal maid mo. Katulong. Bakit pinag-aksayan mo pa ako ng pera para makagraduate ng ABM? Yun naman pala ang pagiging dakilang katulong ang bagsak ko. Mangyak-ngyak na siya sa galit pero si Joshua ay kalmado lang. Para itong nakakalokong nakatitig sa namumula niyang mukha. Alexa, napaka-cute mo para kang malaking kamatis pag nagagalit. Namumulang maganda mo mukha at hindi na makita ang itim ng iyong mga mata dahil sobrang kasingkitan. Naaaliw na bulong ng isip ng binata. Well, sa ayot sa gusto mo, sasama ka sa akin kaya mag-impake ka na para makaalis na tayo. Mga importanteng bagay lang dalhin mo dahil kumpleto ng gamit mo sa asyenda. Mr. Maranan, paano kung ayaw kong sumama? May magagawa ka ba? Gusto pa rin niyang magprotesta dahil ayaw talaga niyang tumira sa asyenda. Yes, may magagawa ko, Alexa.
pwedeng-pwede kitang buhatin papunta sa loob ng sasakyan ko. But I won't do that dahil hindi akong tipo ng lalaki na namimilit ng babae. At kung talagang ayaw mong sumama sa akin, bayaran mo na ako ngayon sa lahat ng nagastos ko sa pag-aaral mo. Simula nung elementary student ka pa lang hanggang college. At itong bahay na tinitirahan mo ngayon, bayaran mo na rin dahil ako ang may-ari nito. Natigilan naman si Alexa sa sinabi ni Joshua dahil ang dami nga naman niyang itulong sa kanya. Pero imbis na pasalamatan niyang binata, ay inaaway niya pa ito. Mr. Maranan, pasensya ka na dahil napagtaasan kita ng boses. Kasalanan mo rin naman eh. Binigla mo ako. Hindi ko inaasahan na bigla kang susulpot dito sa pamamahay ko. At sisingilin mo ako agad-agad ng milyones na utang. Tsaka, akala ko talaga, kusang loob na binigay mo sa akin ng pera na ginagastos ko araw-araw. Miss, sobrang mahal ang mga bilihin ngayon. Pero napakahirap kumita ng pera. Kaya huwag ka nang mag-expect na magtutulong pa sa'yo ng libre. Dahil sa totoo lang, kung hindi ka magbabanda ng buto araw-araw, mawawala ka sa gutom. O siya sige, pag-impake ka na, hihintayin kita sa labas. Tinitigan niya ng matalimang malapad na likod ni Joshua bago siya nagdadabog na pumasok sa loob ng kwarto. Inilagay niya sa maliit na traveling bag ang pera at plastic envelope na may importanteng mga dokumento. Hindi na siya nagdala ng damit dahil plano niyang tumakas kapag nakakuha siya ng magandang tiyempo. Nakasimangot na lumabas siya ng bahay. Pero si Joshua, todong ngiti at nagawa pa siya nitong ipagbukas ng pinto. Sorry, Mr. Maranan, pero sa backseat ako uupo. Dahil hindi ako sanay na may katabing lalaki sa loob ng kotse. Pagtataray na dito, gusto niyang iparamdam ka Joshua na ayaw niya itong makasama. Kapag hindi ka pa umupo ngayon din sa unahan, kakalungin kita Alexa hanggang sa makarating tayo sa hacienda. At hindi ko na kasalanan kung mag-react ito dahil sa katigasan ng ulo mo. Mahinang wika ni Joshua pero nakakatakot ang tono ng boses nito. Sabi ko nga, excited akong umupo katabi ka. Ito na nga po sir uupo na po. Ngumiti si Alexa ng peke at nakadikwatrong umupo sa tabi ng binata. Nakita niyang umaalog ang balikat ni Joshua dahil pinagtatawanan siya nito. Sa sobrang inis niya, kinagad niya ang kaliwa nitong balikat. Aray! Alexa, ano ba? Bakit ka ba nangangagat? Sige, kagatin mo pa ako at nang mahalikan kita. Nakingiwi, nasasaktan na saan nito. Para siyang takot na kuting na umatras sa pintuan ng sasakyan nang makita niya ang galit na anyo ni Joshua. Don't be scared, Alexa. Dahil hindi naman kita sasaktan eh. Alisin mo tong t-shirt ko. Tingnan mo kung may sugat ang balikat ko. Pakipunasan mo na rin, baka may dumakit na rabies eh. Mabaliw pa ako sa'yo dahil sa kalokohan mo. Napanganga ang dalaga dahil sa sinabi niya ni Joshua. Hindi niya alam kung paano magre-react sa kalokohan nito. Oh, eto. Uminom ka muna ng tubig para mawala ang bara dyan sa lalamunan mo. Natatawang iniabot nito sa kanyang mineral water bago nito in-start ang sasakyan. Tumatawa itong nagdadrive pa uwi. Namamangha na pinagmasdan ni Alexa ang paligid. Nakatayo ang antigong mansyon sa gitna ng malawak na bakuran at sa paligid ng mansyon ay may 3 malalaking puno ng mangga na sobrang kintab dahil sa mga alitap-tap na nagpapaligsahan sa paglipad. Natutuwang lumapit siya sa puno ng mangga at sinubukan niyang manghuli ng alitap-tap. Alexa, pumasok ka na sa loob ng mansyon at huwag mo nang subukan na hulihin ng mga alitap-tap dahil hindi mo sila maaabot dahil bukod sa mailap sila, mataas sila at ikaw naman, cute size. Walang pasabing hinawakan ni Joshua ang kamay niya. Hinila siya nito papasok sa mansyon. Kung maganda ang mansyon sa labas, mas maganda ito sa loob. Dahil sa mga kahon na nangingintab, dahil sa barnes at mga paintings na nakasabit sa dingding, ay halatang mamahali na parang nung unang panahon pa ipininta. Magandang gabi, senyorita. Magalang at nangangiting bati sa kanila ng matandang babae. Magandang gabi rin po, Lola. Nginitian niyang matanda at nagmano siya dito. Kawaan ka ng Diyos, iha. Ikaw na ba si Alexa Marquez? Ang nag-iisang anak na babae ni Arlo at Michaela? Napakagandang bata mo, iha. Hindi nagkamali si Joshua na piliin ka bilang reyna nitong hacienda Maranan. Kumunot ang noo ng dalaga sa sinabi ng matanda na tinawag siya nitong reyna. Samantalang magiging katulong na naman siya sa malawak na mansyon na yun. Nana Corazon, bukas na po kayo magkwentuhan ni Alexa. Samahan mo po siya sa magiging kwarto niya
At sabihin mo rin po sa kanya kung anong magiging trabaho niya rito sa mansyon bilang personal lalay ko. Seryosong saad ng binata. Inirapan niya si Joshua nang tumingin ito sa gawin niya. Stop looking at me like that, Alexa. Baka ikulong kita sa loob ng kwarto ko kapag hindi ka tumigil kakairap mo. Wika nito at kininditan pa siya bago ito umakyat sa hagdan. Alexa, iha, pagpasensyahan mo na lang kapilyuhan ni Joshua. Ganun lang talaga ang batang yun. But deep inside, mabait yun at mapagmahal. Sigurado ako, iha, na magkakasundo kayong dalawa. Nako, nanay, imposibleng magkasundo kami ng mayabang na lalaking yun. Gusto niyang sabihin, pero hindi niya itinuloy dahil baka isipin ni Nanay Corazon na masama ang ugali niya. Tinanguan na lang niya ito at tahimik siyang sumunod sa likuran nito. Iha, atong magiging kwarto mo. Si Senyorito Joshua mismo ang nag-ayos nito para komportable ka raw sa pagtulog. Ngumiti na lamang ang dalaga sa sinabi ni Nanay Corazon. Makatakas pa kaya si Alexa sa poder ng binata?